Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to him alone and nobody. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. Linawin na kagad natin ng facts. Ang talagang dahilan ng pagpunta ni Bato doon sa Senado ay to have a change of leadership. And why? And kasi maraming kumukulay dyan eh. Nagpunta si Bato para baguhin ang leadership ng Senado at mapunta sa Duterte block yung leadership ng Senado para daw ipatigil ang impeachment. Pero kita naman natin, Lunes na Lunes, talaga namang nag-convene kagad for an impeachment court ang Senado. So yung kanilang haka-hakang katangahan o yung kanilang mga pagdududa na iniiwasan lang yung impeachment ay hindi totoo. May nadinig po kayo doon sa mga minority o di kaya doon sa mga congressman na nagsasabing kaya nila pinalitan ng leadership sa Senado dahil hindi itutuloy ang impeachment. Meron kayo narinig sa kanilang nagsabing, ay sorry, mali pala kami. Wala, di ba? Dapat mag-sorry kayo mga senador na nagsasabi niyan. Yung tatlo yung bugok dyan eh. Yung iba, ano lang naman yun, mga tahimik lang yun. Hindi masyadong palaban yun, nagkokomento. Pero itong tatlong bugok, kilala nyo yung tatlong bugok at saka dalawang walang bayag. Tatlong bugok, si Ontiveros, si Kiko Maching, at saka itong si Bam Aquino. Yung tatlong bugok na nagsasabing wala nang implanong ituloy ang impeachment kung sakasakali. Kaya gusto nila magpalitan ng Senate presidency. Pahiya po sila. Eto mga congressman, yung mga pangit sa Congress, pinangungunahan ni Congressman Coqui Redon. Yan ang number 1 kaya daw kesyo aanuhin daw yung impeachment pagpalit ng Senate presidency. Kita nyo naman, pahiya sila. Nagsorry ba itong si Coqui Redon? Hindi.